Hindi ka pa nakarinig ng ganitong babala. Marami ang nagdarasal, pero kakaunti lamang ang tunay na naghihintay. At sa pagitan ng panalangin at katuparan, may bangin na nakakapinsala. Ang bangin ng pagkadismaya, ng kawalan ng tiwala, ng pagbibigay upang tila ba walang mangyayari. Isipin mo ito, isang tao ang humihingi kay Diyos ng pagpapala, araw-araw niyang inuusal ang kanyang panalangin. Ngunit sa ikalawang linggo ng katahimikan, nagsisimula siyang magduda. Sa ikatlong linggo, tumitigil na siya. At sa mismong sandali na iniwan niya ang kanyang tiwala, iyon ang oras na ang pangako ay papalapit na sana. Ganito kalupit ang bitag ng kawalan ng paghihintay. Ang kasulatan ay malinaw, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Pero bakit tila baga mas madali para sa iyo ang sumuko kaysa manalig? Dahil ang puso ng tao ay hindi sanay sa katahimikan ng Diyos. Ang mundo ay sumisigaw ng ngayon na, ngunit ang langit ay laging nagsasalita ng hintayin mo. At dito ka tinatamaan, ilang beses mo nang itinapon ang binhi ng panalangin bago mo makita itong umusbong? Ilang gabi ka nang umiiyak, naniniwalang walang pakialam ang Diyos. Samantalang ang kanyang kamay ay tahimik na nagtatayo ng isang sagot na mas malaki kaysa iyong hinihingi. Narito ang katotohanang hindi madaling tanggapin. Ang naghihintay lamang ang makakakita ng katuparan. Ang hindi marunong magtiis, mauubos bago pa man dumating ang sagot. Na kaya ngayon, ikaw ay nasa bingit ng dalawang landas, isa ng pagdududa na magwawasak sa iyo at isa ng pagtitiwala na magbubukas ng pinto ng himala. Hindi ito tungkol sa relihiyon o ritual. Ito ay tungkol sa iyong pananampalataya na susubukin hanggang sa sukdulan. At tandaan mo, ang pangako ng Diyos ay hindi kailanman nabigo. Ngunit marami ang bumibigo dahil hindi sila nakahintay. Kung iniisip mong kaya mo pang itago ang iyong panghihina, magkamali ka. Ang Diyos ay nakatingin sa puso, hindi sa iyong panlabas na lakas. Kaya tanungin ang sarili mo ngayon, maghihintay ka ba hanggang sa makita mo ang katuparan o susuko ka sa katahimikan? Ang pangako ay malinaw, direkta, at walang pasubali, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilang lang na may pakpak tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Isaiah 31. Ito ang salitang nagiging ilaw sa gitna ng gabi ng kawalan ng pag-asa. Hindi ito pangarap lamang, hindi haka-haka, kundi mismong deklarasyon ng Diyos sa kanyang bayan. Upang maunawaan ang bigat ng pangakong ito, kailangan mong makita ang kalagayan kung saan ito ibinigay. Ang Israel sa panahong iyon ay nasa gitna ng pagkawasak. Ang kanilang lungsod ay durog, ang templo ay winasak, ang kanilang pagkatao ay pinahina ng pagkabihag. Ang mga tao ay nagtanong, iniwan na ba tayo ng Diyos? Ang kanilang mga gabi ay puno ng pag-iyak, at ang kanilang mga araw ay tila walang direksyon, at doon, sa mismong pagkawasak na iyon, ipinadala ng Diyos ang kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Isang mensahe ng muling pagbangon, isang panawagan na huwag magtiwala sa lakas ng tao, kundi sa lakas ng Diyos na hindi nauubos. Kung ilalapit mo ito sa iyong panahon ngayon, mauunawaan mo na ang mismong konteksto ng pangako ay para sa mga pagod, sugatan at wasak. Hindi ito salita para sa mga malalakas at matagumpay, kundi para sa mga umiiyak sa gabi, sa mga bumagsak ang ekonomiya, sa mga dumadaan sa digmaan ng isip at puso. Para ito sa iyo na minsang sumisigaw, Panginoon hanggang kailan? Ngunit pansinin mo ang lambing at bigat ng salita. Ang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Hindi sinabi. Ang mabilis, hindi rin sinabi. Ang matalino, ni hindi rin sinabi. Ang may impluensya. Ang kondisyon ay isa lamang, ang maghintay. Ang magtiwala. Ang magpumilit kahit walang nakikitang sagot. Kung isasalin natin ito sa wika ng karaniwang tao, ang sinabi ng Diyos ay ito, kung pipiliin mong manatili sa akin, hindi ka mauubos. Kung hindi mo bibitawan ang pananalig mo, ibabangon kita mula sa pagkahulog. Gagawin kitang katulad ng agila,
hindi bilang ibon na madaling masaktan, kundi bilang nilalang na lumilipad sa itaas ng bagyo. At ito ang misteryo na bumabalot sa pangakong ito. Ang tunay na lakas ay hindi galing sa iyo. Hindi galing sa iyong pera, sa iyong diploma o sa iyong posisyon. Ang tunay na lakas ay galing sa Diyos at ibinibigay lamang sa mga marunong maghintay sa Kanya. Kaya't kapag iniisip mo ang digmaan sa ibang bansa, ang krisis sa ekonomiya, ang sakit na hindi gumagaling, o ang takot para sa iyong pamilya, tandaan mo, ang mismong Diyos na nagsalita sa Israel sa gitna ng pagkawasak ay siya ring nagsasalita sa iyo ngayon. Ang kanyang pangako ay buhay, aktibo at nakatali hindi sa panahon, kundi sa kanyang katapatan. At dito nakapaloob ang susunod na pahayag. Kapag inilapat mo ang pangakong ito sa iyong buhay ngayon, may mas malalim na hiwaga kang matutuklasan. Kapag naririnig mo ang pangako ng Diyos na nagsasabing ang naghihintay sa Kanya ay magpapanibagong lakas, hindi ba't agad pumapasok sa isip mo ang mismong laban na iyong kinakaharap ngayon? Hindi ito kwento ng isang malayong bansa libu-libong taon na ang nakaraan. Ito ay salamin ng iyong mismong araw-araw na paghinga. Tingnan mo ang paligid. Ang balita ay puno ng digmaan, kawalan ng hustisya, gutom, takot at kasinungalingan. Ilang ina ang umiiyak sa gabi dahil hindi nila alam kung paano pakakainin ang kanilang mga anak kinabukasan. Ilang ama ang tahimik na nagtatago ng luha dahil nawalan sila ng trabaho at hindi nila alam kung saan kukuha ng pambayad sa renta. Ilang kabataan ang natutulog na puno ng pagkabalisa, kinakalawang ang puso dahil sa bigat ng depresyon. At baka ikaw mismo ay isa sa kanila. Baka ikaw ang taong sa katahimikan ng gabi ay nagtanong, Diyos, nasaan ka? Hindi ba't nangako ka? Ngunit tandaan mo ito, ang Israel noon ay sugatan, alipin, walang lakas. Ngunit sa gitna ng kanilang pagkalugmok, dumating ang salita ng Diyos. At ngayon, sa gitna ng iyong sariling krisis, pandemya, kakulangan, pangamba, kalungkutan, ang parehong tinig ay bumubulong sa iyo. Maghintay ka sa akin, ako ang magpapalakas sa iyo. Huwag mong isipin na ang pangako ay nakatali sa mga nakaraan lamang. Ang Diyos na sumuporta sa Israel ay siya ring Diyos na humahawak sa iyong pamilya ngayon. Ang Diyos na nagpalakas kay Elias sa tigang na disyerto ay siya ring nagbibigay ng lakas sa iyo sa tigang na mesa. Ang Diyos na nagbigay ng lakas kay David laban sa mga higante ay siya ring nagbibigay sa iyo ng katatagan laban sa takot na bumabagsak sa puso mo gabi-gabi. Ngunit alam mong mahirap ito dahil ang mundo ay hindi naghihintay. Ang mundo ay nagmamadali. Ang lipunan ay nagsasabi, kung wala ka ngayon, wala ka na. Pero ang Diyos ay nagsasabi, kung maghihintay ka sa akin, hindi ka mawawala. Ako ang magtataglay ng iyong kinabukasan. Kaya't isipin mo ang mga larawan, isang ina na naglalagay ng tinapay sa mesa kahit wala nang natitira. Ngunit sa bawat gabi, inuusal ang Salmo 22 at biglang may kumakatok sa pintuan upang maghatid ng pagkain. Isang manggagawa na nawalan ng trabaho, ngunit sa loob ng kanyang panalangin nakatanggap ng tawag para sa isang bagong oportunidad. Isang taong halos bumigay sa depression, ngunit sa paghawak niya sa pangako, nakaramdam siya ng kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng mga doktor. Ganyan gumagana ang pangako. Hindi ito kwento ng malayo, ito ay buhay na sagot ngayon. Ano na mga agila ay hindi lumilipad dahil sa lakas ng kanilang pakpak, kundi dahil sa hangin na itinaas sa kanila ng Diyos. At ganoon ka rin, hindi mo kayang lumaban mag-isa, ngunit ang Espiritu ng Diyos ang siyang magtataas sa iyo. Kaya hayaan mong itanong ko ito sa iyo. Ilang beses ka nang muntik sumuko? Ilang beses ka nang nag-isip na wala nang saysay ang lahat? At ilang beses na ipinakita ng Diyos na kahit sa oras ng kawalan, may bagong lakas na dumadaloy. Ngayon, hawakan mong mahigpit ang katotohanan ito. Ang naghihintay ay hindi mawawala. Ang naghihintay ay hindi mabibigo. Ang naghihintay ay makakakita ng katuparan ng kanyang pangako. Hindi bukas, hindi sa ibang panahon.
kundi sa mismong sandali na dumating ang kanyang takdang oras. At dito tayo lalalim pa dahil may mga kwento, patotoo at himala na nagpapatunay na ang pangakong ito ay hindi teorya, ito'y totoo at patuloy na nangyayari hanggang ngayon. Hindi sapat ang marinig mo lamang ang pangako. Kailangan mong makita ito na nagiging laman at dugo, nagiging luha at halakhak, nagiging himala sa buhay ng totoong tao. Kaya't pakinggan ang mga kwento na ito, mga kwento ng pagbabago na patunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Isang ina ang halos sumuko. Nawalan siya ng trabaho at ang mga anak niya ay nagugutom. Sa gabi, umiiyak siya habang inuusal ang mga salita. Ang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Walang dumating na milagro sa unang linggo. Wala ring sagot sa ikalawa. Ngunit sa ikatlong linggo, isang kaibigan mula sa malayo ang biglang nagpadala ng pera. Hindi niya ito hinihingi, ngunit dumating sa tamang oras. At siya'y sumigaw, "Panginoon, ikaw nga ang nagbigay." Sa kanyang paghihintay, natagpuan niya na ang kamay ng Diyos ay hindi kailanman huli. Isang binata naman ang halos malunod sa depresyon. Araw-araw, pakiramdam niya'y wala ng saysay ang kanyang buhay. Ngunit isang gabi, habang binabasa niya ang Isaias 40:31, naramdaman niyang parang may biglang liwanag na bumalot sa kanyang puso. Hindi siya gumaling sa isang iglap, ngunit nagsimula siyang bumangon araw-araw na may bagong lakas. At nga ngayon, siya'y nagtuturo sa iba ng parehong pangakong minsan ay nagligtas sa kanya, ngunit hindi lamang sa ating panahon nangyayari ito. Balikan natin ang mga pahina ng kasulatan. Si Elias sa gitna ng tagtuyot ay halos mamatay sa gutom. Ngunit doon, ipinadala ng Diyos ang mga uwak na may dalang tinapay at karne. Siya'y pinakain hindi ng kamay ng tao, kundi ng kamay ng Diyos mismo. Ang aral ay malinaw. Kapag naghihintay ka sa Panginoon, siya ang mismong magdadala ng kailangan mo kahit mula sa hindi inaasahang lugar. Ganito rin si David, bago siya naging hari, siya'y isang takas, nagtatago sa kuweba, laging nasa bingit ng kamatayan. Ngunit sa bawat gabi ng takot, hinawakan niya ang pangako ng Diyos. At nang dumating ang tamang oras, itinayo siya bilang pinuno ng Israel. Ang naghihintay ay hindi nauubos. Ito ang aral na humahawak sa atin hanggang ngayon. Kung susuriin mo, makikita mong pare-pareho ang pattern. Tao na halos sumuko, tao na naubos, tao na iniwan ng lahat. Ngunit sa kanilang paghihintay, dumating ang Diyos na may sagot at baka ikaw ay makakakilala ng ganong kwento rin. Isang kapitbahay na biglang gumaling sa sakit matapos ang mahabang panahon ng panalangin. Isang pamilya na muntik mawalan ng tahanan, ngunit sa huling araw ay may dumating na tulong. Isang manggagawa na pinagtaksilan ng mga kasamahan, ngunit kalaunan ay itinaas sa posisyon na mas mataas kaysa dati. Lahat ng ito ay sumisigaw ng parehong katotohanan. Ang Diyos ay buhay, ng kanyang pangako ay totoo, at ang naghihintay ay hindi mapapahiya. Ngayon, isipin mong ikaw ang nagsasalita. Akala ko'y katapusan na, pero dun pala nagsimula ang himala. Ganito ang tono ng bawat patotoo. Hindi ito kwento ng tao, kundi kwento ng Diyos na kumikilos. At kung hanggang ngayon ay nagdududa ka, hayaan mong ipaalala ko, hindi lang sila, kundi ikaw din ay may kwento ring isusulat ng Diyos. Hindi pa tapos ang kabanata mo. Ang himala ay hindi nawala. Ito'y darating sa oras na itinakda niya at dito nagiging mas malinaw ang susunod na bahagi. Dahil ang mga kwento ng pagbabago ay hindi lamang alaala. Sila ay patunay ng mga propesya na matagal nang idineklara. Kung titigil ka sa mga patotoo, baka isipin mong ang pangako ng Diyos ay nakalaan lamang para sa iilang sitwasyon, para sa pagkain sa oras ng gutom, para sa pera sa oras ng pangangailangan, para sa kalakasan sa oras ng depresyon. Ngunit ang katotohanan ay mas malawak. Ang pangakong ito ay nakapaloob sa mismong tela ng propesya ng Diyos na sumasaklaw sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Isipin mo, sa Isaias 40, hindi lamang siya nagsasalita ng personal na kalakasan. Ang kanyang pananalita ay dumadagundong bilang propesiya sa isang bayan na nasa pagkabihag.
Ngunit higit pa roon, ito ay patunay na ang Diyos ay laging gumagawa ng plano ng kaligtasan mula sa Eden hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Hindi ba't sinabi rin ni Jeremias, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala na iniisip ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Jeremias 29:11. Ang parehong Diyos na nangako ng bagong lakas ay siya ring Diyos na nangakong hindi niya pababayaan ang kanyang bayan kahit sa gitna ng pagkatapon. At kung sisilipin mo ang aklat ni Daniel, makikita mong ang Diyos ay laging nagbibigay ng lakas at karunungan sa mga naghihintay sa Kanya. Si Daniel mismo, habang ang buong imperyo ay pinipilit siyang sumamba sa Diyos-Diyosan, ay nakatanggap ng pabor dahil sa kanyang pananampalataya. Ang kanyang paghihintay sa Diyos ang nagdala sa kanya ng kaalaman ng mga hiwagang hindi maunawaan ng hari. Huwag mo ring kalimutan ang Apokalipsis. Doon muli at muling inuulit, narito ako'y madaling pumaparito, ang mga nananatiling tapat hanggang wakas ay makatatanggap ng korona ng buhay. Ang mensahe ay hindi nagbago mula sa Israel hanggang sa huling henerasyon, ang naghihintay lamang ang makakakita ng katuparan. Kung ikukumpara mo ang mga pangyayaring ito, mapapansin mong iisa ang ritmo. May panahon ng katahimikan, may panahon ng pagdurusa, may panahon ng pag-aalinlangan. Ngunit lagi at lagi dumadating ang oras ng katuparan. Ang Diyos na nagligtas sa Israel mula sa Babylonia ay siya ring magliligtas sa atin mula sa kasamaan ng huling panahon. Ang Diyos na nagbigay ng pangako sa gitna ng pagkawasak noon ay siya ring Diyos na nagsasalita ngayon sa gitna ng digmaan, pandemya, krisis sa klima at kawalan ng katarungan. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Kung tapat siya sa nakaraan, bakit ka magdududa na tapat siya sa ngayon? Kung tinupad niya ang kanyang mga salita libu-libong taon na ang nakalipas, bakit mo iisipin na hindi niya tutuparin ang pangako niya sa iyo? Narito ang bigat ng hiwagang ito. Ang iyong buhay ay hindi nakahiwalay sa propesiya. Ang pangakong magpapanibagong lakas ay hindi lamang para sa isang araw na mahirap. Ito ay bahagi ng mas malaking larawan ng Diyos na muling nagtatayo ng lahat ng bagay. Kapag naramdaman mong mahina ka, tandaan mong ikaw ay nasa parehong plano na nagdala sa Israel palabas ng disyerto, na nagdala kay Kristo sa krus, at na magbabalik muli sa atin sa kanyang walang hanggang kaharian. Kaya't ngayon, unawain mo ito. Ang bawat paghihintay mo ay nakapaloob sa mas malawak na paghihintay ng buong sangkatauhan para sa katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. At kung minsan, sa gitna ng propesya, dumadating ang pinakamahirap na tanong, ngunit bakit tila ba natatagalan ng Diyos? At ngayon kailangan nating harapin ang tanong na hindi madaling sagutin. Kung ang Diyos ay nangako ng bagong lakas, kung sinabi niya na ang naghihintay ay hindi manghihina, bakit may mga sandali na tila ba ang lahat ay kabaligtaran? Hindi mo ba naitanong ito sa iyong sarili? Kung ang Diyos ay nangakong magbibigay ng paggaling, bakit patuloy pa rin ang sakit sa aking katawan? Kung siya'y nangakong magbibigay ng kabuhayan, bakit hanggang ngayon ay kulang pa rin ang aking mesa? Kung siya'y Diyos ng kapayapaan, bakit ang paligid ko ay puno ng digmaan, kaguluhan at takot? Ito ang sugat ng puso na hindi madaling takpan ng mga mabubulaklak na salita. At marahil natatakot kang aminin ito dahil baka isipin ng iba na kulang ang iyong pananampalataya. Ngunit tingnan mo ang mga pahina ng kasulatan. Hindi ba't si Job mismo ay sumigaw, Panginoon, bakit ipinanganak pa ako kung puro hirap lamang? Hindi ba't si Jeremias ay umiyak? Bakit tila ang masama ay umuunlad at ang matuwid ay nasasaktan? At si Habakuk buong lakas na nagtanong, Panginoon, hanggang kailan ang karahasan at kawalan ng hustisya? Kung gayon, hindi ka nag-iisa sa iyong tanong. Ang mismong mga lingkod ng Diyos ay dumaan din sa parehong dilim. Ngunit narito ang sagot ng Diyos. Ang pangako ay hindi nawawala, ngunit may takdang panahon, sabi ni Habakuk 2:3. Bagaman ito'y magantala, hintayin mo.
sapagkat walang pagsalang darating, hindi ito magluluwat. At muling tiniyak ni Pedro, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng iba na ito'y pagkabalam, kundi siya'y mapagpasensya para sa atin. Sa Pedro 3:9, kaya't ang nakikita mong pagkaantala ay hindi kawalan. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kanyang pagtalikod. May oras ng tao at may oras ng Diyos. At ang oras ng Diyos ay laging sakto kahit sa tingin mo'y huli na. Tingnan si Abraham, ilang taon siyang naghihintay bago dumating si Isaac. Tingnan si Jose, ilang taon siyang itinapon, ikinulong, nilimot bago siya naging pinuno ng Ehipto. Tingnan ang Israel, ilang dekada silang naglakad sa disyerto bago pumasok sa lupang pangako. Ang lahat ng iyon ay patunay na ang paghihintay ay hindi kawalan. Ito ang proseso ng katuparan. Ngayon kailangan mong marinig ito, hindi kasalanan ang magtanong. Hindi kahinaan ang umiyak at magduda. Ngunit huwag mong hayaang ang pagdududa ang maging huling salita, dahil ang mismong pagdududa ay pintuan na pwedeng pumasok ang pananampalataya kung pipiliin mong kumapit. Oo, maaaring sinasabi ng isip mo, wala nang mangyayari. Ngunit ang pangako ng Diyos ay sumisigaw, ako'y tapat at ako'y hindi nagbabago. Maaaring ang katawan mo'y mahina, ngunit ang Espiritu ng Diyos ay nagsasabi, ako ang lakas mo. Maaring ang mundo'y gumuho, ngunit ang tinig ng langit ay nagsasalita, ako ang bukas mo. Kaya ngayon, sa gitna ng iyong mga tanong, naririto ang hamon. Mananatili ka ba sa sugat ng pag-aalinlangan o hahayaan mong ang pananampalataya ang magpahayag ng huling salita? At dito isang bagay ang dapat mong tandaan, kung ang Diyos ay nangako, siya ay gagawa. Ang kanyang mga salita ay hindi bumabalik na walang kabuluhan. At kung inaakala mong huli na, tandaan mo, sa Diyos, ang mismong katapusan ay madalas nagsisilbing simula ng pinakamalaking himala. At ngayon, dumating na tayo sa punto kung saan kailangan mong malaman kung paano nga ba maisasabuhay ang pangakong ito sa bawat araw ng iyong buhay. Narinig mo na ang pangako, nakita mo na ang mga patutuo at hinarap mo na ang mga tanong ng iyong puso. Ngunit ngayon, narito ang pinakamahalaga. Paano mo maisasabuhay ang pangakong ito sa araw-araw? Dahil ang salita ng Diyos ay hindi para lamang pakinggan, ito'y para isagawa, para maranasan, para maging gabay sa bawat hakbang mo. Una, alalahanin muli ang sentrong pangako. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilang lang na may pakpaktulad ng mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Isaiah 40:31. Ito ang batayan, ang pundasyon, ang salitang hahawakan mo mula sa umaga hanggang gabi. Ngayon, paano ito isasabuhay? Narito ang landas, hakbang 1. Itanim ang salita sa iyong bibig at puso. Gawin mong ugali ang pagbibigkas ng pangakong ito araw-araw. Sa paggising mo pa lang, sabihin mo, ako'y maghihintay sa Panginoon. Ang lakas ko'y mapapanibago. Ang deklarasyong inuulit ay nagiging pananampalataya na lumalalim. Hakbang 2. Isama ang Diyos sa iyong mga desisyon. Sa bawat problema, pera, pamilya, trabaho, huwag agad humanap ng sariling solusyon. Huminto, huminga, sabihin, Panginoon, hinihintay ko ang iyong direksyon. Ang paghihintay ay hindi kawalan ng galaw. Ito'y pagtanggi na kumilos nang wala ang gabay ng Diyos. Hakbang 3. Palitan ang takot ng pag-asa. Kapag pumasok ang mga isipin ng pagkatalo, sagutin ito ng salita. Kung sinasabi ng isip mo, wala nang mangyayari, sabihin ng bibig mo, ang naghihintay sa Panginoon ay tatakbo at hindi mapapagod. Ang bawat pagtutol ng pananampalataya ay sumisira sa kadena ng pagdududa. Hakbang 4. Magpasalamat bago pa man dumating ang sagot. Ang tunay na naghihintay ay hindi reklamo ang dala, kundi pasasalamat. Araw-araw, kahit hindi mo pa nakikita ang katuparan, sabihin, salamat Panginoon, dahil ang pangako mo ay tiyak. Ang puso na marunong magpasalamat ay puso na handa sa himala. Hakbang 5. Ipagtiwala ang lakas mo sa Diyos, hindi sa iyong sarili. Kapag nauubos ka na, huwag mong ipilit. Sabihin, Panginoon, ikaw ang aking lakas.
Tandaan mo, ang agila ay hindi lumilipad dahil sa bigat ng kanyang pakpak, kundi dahil sa hangin na umaangat sa kanya. Ganon din ikaw, ang Espiritu ng Diyos, ang siyang magbabangon sa iyo. Ngayon, isipin mo ang mga halimbawa, isang ina na inuusal ang pangako bago pumasok sa palengke, umaasang may paraan si Diyos para may pagkain sa hapag. Isang manggagawa na naupo sa kanyang mesa at nagpasalamat bago pa man dumating ang tawag ng bagong trabaho. Isang kabataan na sa gitna ng kanyang depresyon, paulit-ulit na inusal, "Ako'y lalakad at hindi manghihina." Sa bawat pagkakataon, hindi naging teorya ang salita, naging kalakasan ito. At ganun din sa iyo. Kaya't hayaan mong itanong ko, handa ka bang subukan ang pangakong ito hindi lang sa iyong isip kundi sa iyong araw-araw na pamumuhay? Handa ka bang huminto sandali, maghintay at makita kung paano kikilos ang Diyos sa paraang hindi mo inaasahan? Ito ang hamon, huwag mong ipagpaliban. Kapag natapos ang video na ito, isara mo ang iyong mga mata at ulitin ang pangako. Ibigay sa Diyos ang bigat na dala mo at maniwala na sa mismong sandaling iyon, nagsisimula ng dumaloy ang bagong lakas at sa susunod, makikita mong ang iyong panalangin ay hindi lamang para sa iyo. Ito'y magiging bahagi ng isang mas malaking panawagan, isang sama-samang sigaw ng pananampalataya. Ngayon ang oras ng iyong tugon. Hindi sapat na narinig mo lamang ang pangako, nakita ang mga halimbawa at natutunan ang mga hakbang. Ngayon, ikaw mismo ay tinatawag ng Diyos na lumapit at kumilos sa pananampalataya. Huwag mong ipagpaliban. Huwag mong sabihing bukas. Ang mismong sandaling ito ang iyong oras ng paninindigan. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Ang salitang ito ay para sa iyo dito at ngayon. Kaya't inuutos ko sa iyo bilang tinig na nagdadala ng kanyang salita. Tumindig ka sa pananampalataya. Itigil mo ang pagiging tagapakinig lamang at maging tagasunod. Ang Diyos ay naghihintay sa iyong tugon. Isara mo ang iyong mga mata, ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at sabihin ng tahimik, "Panginoon, ako'y naghihintay sa iyo. Inaangkin ko ang iyong pangako ngayon. Hindi ka nag-iisa sa pagtanggap ng salitang ito." Sa mismong oras na ito, libu-libong tao ang nakikinig at nagsasalita ng parehong pangungusap. May mga ina na nag-aalay ng kanilang mga luha. May mga ama na nagbabalik ng kanilang pamilya sa kamay ng Diyos. May mga kabataan na isinusuko ang kanilang mga takot. Ikaw ay bahagi ng isang hukbo ng pananampalataya na sabay-sabay na humihinga ng parehong pag-asa. Kaya't ano ang hawak-hawak mo pa rin? Ang takot sa hinaharap? Ang kawalan ng trabaho? Ang sakit sa katawan? Ang bituka ng depresyon na walang kasagutan? Ilagay mo ngayon sa paanan ng Diyos. Sabihin mo, "Panginoon, ito ang bigat ko. Ito ang kinatatakutan ko. Sa iyo ko ito inilalagak." At habang sinasabi mo iyon, tandaan mo, may Diyos na nakikinig. May Diyos na kumikilos. May Diyos na hindi kailanman lumimot. Huwag mo ring itago ang iyong pananampalataya. Ipagpahayag mo ito ng hayagan. Kung naniniwala ka, kung inaangkin mo ang pangako, magsulat ka sa mga komento, "Inaangkin ko ang pangako ng Diyos." Ang iyong salita ay magiging deklarasyon at ang deklarasyon ay magiging patotoo. Ngunit huwag mong kalilimutan, ang panawagang ito ay hindi nagtatapos dito. Ito ang pintuan ng isang mas malalim na oras ng pananalangin at panaghoy. At sa susunod, sama-sama tayong tatawag sa Diyos sa isang panalangin na magpapatibay ng lahat ng ating narinig at natanggap. Ngayon, panahon na upang hindi lamang pakinggan ang salita, kundi ipanalangin ito ng sama-sama. Hinihiling ko sa iyo, isara mo ang iyong mga mata, ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at hayaang ang bawat salita ay maging sigaw ng iyong kaluluwa. Ito ay hindi ordinaryong panalangin. Ito'y panaghoy, ito'y propetikong pagdedeklara ng pangako ng Diyos sa iyong buhay. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo ngayon bilang isang bayan na naghihintay. Sabi mo sa iyong salita, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilang lang na may pakpak tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina.
Inaangkin namin ang pangakong ito ngayon. Ama, tinitipon mo kami mula sa iba't ibang tahanan, bansa at sitwasyon, ngunit iisa ang aming sigaw. Palakasin mo kami. Sa oras na ito, binubuksan namin ang aming mga kamay upang tanggapin ang bagong lakas na nanggagaling sa iyo lamang. Idinudulog namin ang aming mga pamilya. Para sa mga inang umiiyak sa gabi, Diyos, punuin mo sila ng lakas at ipakita mong hindi ka kailanman lumilimot. Para sa mga ama na nawalan ng trabaho, buksan mo ang pinto ng oportunidad at ipakita mong ikaw ang tunay na tagapagtustos. Para sa mga kabataan na naguguluhan, tanggalin mo ang dilim sa kanilang isipan at bigyan sila ng kapayapaan na lampas sa pangunawa. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, idinedeklara namin, ang bawat espiritu ng takot ay winawasak ngayon. Ang bawat kadena ng kawalan ng pag-asa ay nababasag. Ang bawat pinto ng kakulangan ay nabubuksan ng iyong kapangyarihan. Hinihiling namin ang paggaling. Sa bawat may karamdaman na nakikinig ngayon, Panginoon, ipanalangin mo sila at palakasin. Inaangkin namin ang salita. Sa pamamagitan ng iyong mga sugat, kami ay pinagaling na. Kami nananampalataya na walang sakit na mas malaki kaysa sa iyong kapangyarihan. Hinihiling namin ang proteksyon. Sa gitna ng digmaan, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng kawalan ng katiyakan, itinatago mo kami sa iyong mga pakpak. Walang sandata na mahahagis laban sa amin ang magtatagumpay dahil ikaw ang aming depensa. At ngayon, Panginoon, sama-sama kaming nananaghoy. Isang tinig, isang puso, isang pananampalataya. Binibigkas namin ng may autoridad. Kami ay tatakbo at hindi mapapagod. Kami ay lalakad at hindi manghihina dahil ikaw ang lakas namin. Sa pagtatapos ng panalangin ito, ipinagkakatiwala namin ang lahat sa iyo. Ang aming kinabukasan, ang aming pamilya, ang aming kalusugan, ang aming pangarap, lahat ng ito ay inilalagak namin sa iyong kamay. Sapagkat tapat ka at hindi ka nagbabago. At bilang isang panlabas na tanda ng aming pananampalataya, inuulit namin ng sabay-sabay, Amen. Ako'y naniniwala. Kung ikaw ay nananalangin kasama namin, magsulat ka sa mga komento, Ako'y naniniwala sa pangako ng Diyos. Upang maging patotoo na ang pananampalataya ay buhay at umiiral sa bawat isa sa atin. At ngayon, pagkatapos ng ating panaghoy, hayaan mong pumasok ang tinig ng pag-asa, isang mensahe ng kapanatagan at katiyakan mula sa Diyos mismo. Pagkatapos ng panaghoy at panalangin, ngayon ay oras na upang hayaan ang tinig ng Diyos na magdala ng kapanatagan sa iyong puso. O dumaan ka sa luha, sa bigat, sa pagsuko ng lahat sa panalangin. Ngunit ngayon makinig ka. Ang Diyos ay tapat at ang kanyang mga pangako ay hindi kailanman nabigo. Huwag mong kalimutan, mula pa noong una, siya ay Diyos na tumutupad. Ang parehong Diyos na nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto, ang parehong Diyos na nag-angat kay David mula sa pastulan hanggang sa trono, ang parehong Diyos na nagpadala ng manna sa disyerto ay siya ring Diyos na nasa tabi mo ngayon. Hindi siya nagbabago at hindi siya nagkukulang. Pakinggan mo ang kanyang mga salita. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Aking aalalayan ka ng aking kanang kamay na matuwid. Isaiah 41:10. Sapagkat nalalaman ko ang mga panukala na iniisip ko para sa inyo, mga panukala ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Jeremias 29:11. Sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa Kanya ay oo, kaya't sa pamamagitan niya ay ang aming amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sa 2 Corinto 1:20, hayaang bumalot sa iyong isipan ang mga salitang ito. Hindi ka iniwan ng Diyos, hindi ka Kanyang pinabayaan. Ang mga luha mo ay nakita niya, ang mga panalangin mo ay narinig niya, at ang pangakong hawak mo ay may araw ng katuparan. Kaya't ngayon, huminga ka ng malalim at isipin mo ito. Ang iyong tahanan ay napapalibutan ng kapayapaan ng Diyos.
Ang iyong mga anak ay nakabalot sa kanyang proteksyon. Ang iyong katawan, bagaman mahina, ay pinalalakas ng kanyang espiritu. At ang iyong hinaharap ay ligtas sa kanyang mga kamay. Hindi mahalaga kung anong laban ng iyong kinakaharap. Tandaan mo, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang pangako niya ay hindi natatali sa krisis, hindi nakukulong ng kakulangan, hindi nasisira ng digmaan o sakit. Ang gamagiyon niya ay nananatili at ito'y para sa iyo, kaya't magpatuloy ka. Huwag mong bitawan ang iyong pananampalataya. Kung na ngayon ay tila walang nangyayari, alalahanin mong ang Diyos ay kumikilos sa likod ng laylayan ng iyong mga mata. Kung ngayon ay tila wala kang lakas, tandaan mong siya ang nagbibigay ng bagong lakas. At ngayon, habang tinatanggap mo ang tinig ng pag-asa, maghanda ka dahil may isang huling mensahe, isang pagtatapos na magbubuod ng lahat at magtutulak sa iyo na huwag lamang makinig kundi kumilos sa pananampalataya. Ngayong narinig mo ang lahat, hayaan mong ipaalala ko sa iyo ang buod ng ating mensahe. Ang Diyos ay nangako ng bagong lakas sa lahat ng marunong maghintay sa Kanya. Hindi ito salita ng tao, kundi salita ng Diyos na hindi bumabalik na walang kabuluhan. Kung siya ay nangako ng paggaling, ng kapayapaan, ng proteksyon, ng katatagan, tiyak na Kanyang gagawin, kaya't huwag kang bibitaw. Huwag mong hayaang ang takot ang maging huling tinig sa iyong isip. Ang mga pangako ng Diyos ang magiging matibay na lupa sa ilalim ng iyong mga paa sa gitna ng lahat ng unos. Tandaan mong ikaw ay hindi nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo at ang Kanyang katapatan ay walang hanggan. Isipin mong malinaw, habang ang mundo ay nababalot ng kaguluhan, ikaw ay may matibay na sandigan. Habang ang iba ay nabubulagan ng takot, ikaw ay may gabay na liwanag. At habang ang iba ay sumusuko, ikaw ay may bagong lakas na bumabangon sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ngayon, hinihikayat kita. Huwag mong hayaang dito lamang matapos ang lahat. Maging bahagi ka ng pamilyang ito ng pananampalataya. Mag-subscribe ka sa channel na ito, pindutin ang kampana at manatiling konektado sa mga susunod na mensahe. Dahil bawat araw, may bagong pangako na nais ipahayag ng Diyos sa iyo, isulat mo rin ang iyong pananampalataya. Iwan ka ng komento na nagsasabing, nagtitiwala ako sa mga pangako ng Diyos. Ang iyong salita ay magiging patotoo at maaaring maging inspirasyon sa iba na nakikibaka din ngayon. At higit sa lahat, ibahagi mo ang video na ito sa isang tao na alam mong kailangan ng lakas. Maaari mong hindi alam, ngunit ang simpleng pagpapadala ng mensaheng ito ay maaaring maging mismong sagot sa kanilang panalangin. Dito, hindi ka nag-iisa. Ang komunidad na ito ay lugar ng panalangin, ng pag-asa at ng pananampalataya. Dito, sabay-sabay tayong naghihintay sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. At tandaan mo, ang susunod na video ay magdadala pa ng isa pang pangako na magpapaalab ng iyong pananampalataya at magbubukas ng bagong pag-asa. Huwag mong palalampasin dahil ang Diyos ay may susunod pang salita para sa iyo. Ang naghihintay sa Diyos ay makakakita ng katuparan ng Kanyang pangako. At ikaw ay isa sa kanila.